you. Just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Alright, so today guys, meron akong i-reveal sa inyo na supposed to be, hindi ko na to i-vlog. Update ko tayo pag nandun na tayo sa CNC factory ng Hubs. Alright, so today, punta tayo kay BRD. Tapos na supposed to be yung radiator natin today sa BRD. Medyo late tayo nakalabas. Ay, bago kasi kaming recruit guys na African. Assistant mechanic na African. Ito throttle body natin, no? So, ito ngayon, andito na ulit tayo. Papakita ko sa inyo yung motor mismo, ano. Alright, so today guys, meron akong i-reveal sa inyo na supposed to be, hindi ko na to i-vlog. Lalabas ko na lang sana diretso sa racetrack. Pero naisip ko, sayang din. Mas okay na kita nyo yung progress ng build natin. So, andito na yung chassis. Matagal ko lang natapos yung makina. Yung chassis kakatapos lang kahapon. Matagal na rin nakaready yung mga wheelset and everything else. Kaso, dahil sa sobrang laki nito, yung wheelset na prepare ko, pwede siya pang temporary lang pero hindi siya pwede maikabit kasi sobrang laki ng motor natin. Pero ang solusyon natin doon is magpa-CNC tayo ng hub na mas malapad, no? So, eto na siya, pakita ko sa inyo. Ayan, so hindi pa ako pwede mag-mekaniko ngayon kasi na-injure yung likod ko last weekend sa motocross. Hindi ako pwede magbuhat. So, andito naman yung mekaniko natin. Tapos may assistant pa siyang African. Ito na lang tutulong sa atin. Inuuna namin yung makina, ikabit sa chassis. Kasi pag nakatayo na to, may shocks na, may wheelset, swing arm saka monoshock. Mataas na yung tinding ng motor, so kailangan yung makina na yung buhatin para makabit sa frame. Mas madali kasi pag ganito. Kasi sobrang cute ng makina natin eh. So, ito yung technique pag yung makina mo sobrang liit. Ay, bago kasi kaming recruit guys na African. Assistant mechanic na African. Yes. Ano lang to, dapat siya kaya walang alam sa tools kasi yung taga-ano ng buhok ba? English please. Kung tawag doon? Hairstylist. Hairstylist sana to. Ba't zero din? Sorry ko sabi makikwentuhan. Di ay barbero. So, ito yung prepare ko na dati pa na front assembly. Tasalpak na yan, hindi ko diretso. Alright, so ito yung shock natin. Just na lang natin ito mamaya pag naikabit na. No? Ito guys, no? Yung swing arm axle natin. Short. So, temporary ulit tayo kasi abnormal kasi itong frame natin. It's bigger than what we normally use. So, ito yung choice.
Next is monoshock. Kailangan natin ng bolt. So guys, yan yung box ng big block engine natin. Lahat ng parts niya nandyan sa loob. So yung mga pwede na natin ikabit ngayon, kabit na natin para makita na natin lahat at kung may mga kulang-kulang na malalaman natin by tonight. So, ito yung carbon rear sets natin. Pure carbon. Tapos mga bits and pieces pa dito na pwede na natin na ikabit ngayon. Yan. Shock canister holder, kabit natin. Ito na yung clutch flywheel cover natin. Tapos ito yung clutch system natin. Unahin na muna natin yung dito kasi yung sa clutch mas komplikado yung trabaho. So saka na yung clutch. Ito oil line to natin. Kakabit natin to dito. Nakaganyan lang yan siya. Dinivert na yung oil line. Pwede later sa mga motor. So ito, kabit na natin yung brake master. Dito na yung brake caliper. Tapos andito na rin yung brake hose natin. Back up pa lang to lahat. Tapos saka na lang natin pang palitan ng mga titanium, aluminum, kung ano-ano. After na lang. Itayo na muna natin yung motor para makita lang natin yung itsura. Ito, throttle body natin, no? Bilet din. So, makap muna natin para ma-check natin lahat. Ito yung clutch cover niya. Yan o, naka-team good boy. Team good boy. Pagod muna natin yung clutch system. Pag gumagawa kasi ng chassis, kailangan kalas left and right kasi dito kukuha ng center. So, kaya so ito, na-assemble na ni Nuno yung wheel set. Ito yung final na wheel set na kakabit natin dito na drag bike. Yung likod na ito may carbon din. Same nung first na labas ng KTM 450 natin. So, nandyan pa, hindi pa na-assemble. So, unahin na muna natin yung harap. Pati yung mga spacers, okay na, naka-centered na yung gulong. Align na rin yung disc. So, goods na siya. Kabit na natin yung brake system natin para bleeding na lang tayo next time. Ito yung shifter niya, stock. Putulan lang namin tapos bubutasan para makabit yung shifter. Kabit na natin yung ECU. Dati dito tayo nagkakabit ng ECU. Pero dito medyo cramped na yung space. Eh vacant naman dito. Napag-isipan ko na mas okay na lang dito na lang maglagay ng gawa na ni Pino yung seat. Nakabit na rin namin yung ECU and everything else. Though
Hindi pa to final, parang mock-up na lang. Tapos yung iba, palit-palitan na lang whatsoever, like yung mga balls and etc. For now, eto na muna yon. Focus muna kami sa mga motocross bikes, and then after the event, balik tayo dito, tapusin natin. Ang next stop natin after neto is kay KOU. Twin pipe ito, kung makikita mo, dalawa yung lagayan ng tambucho. Dalawa yung lagayan ng tambucho. So, ang plano ko, isang tambucho pag ganun dito, isa naman sa kabila pag ganun, para balance, no? Pero at the end of the day, depende pa rin yun kay KOU, siya na mag-design. Baka gawin niyang dalawa, maging isa, depende na sa kanya. But definitely our next stop will be KOU shop. After KOU, kung may tambucho na, radiator na naman kasi water-cooled tayo. Hahanap tayo ng lugar kasi medyo masikip na dito. So I can't imagine how to put the radiator anymore. So depende na lang din kay BRD. So KOU, after KOU, BRD. And then saka na natin i-finalize ulit lahat-lahat. For now, eto siya. Nakaset na, pwede na upuan ito. Medyo malaki siya. Kaya pag makikita mo, yung frame, galing sa malapad, bined namin ulit papasok para maging skinny dito. Sakto sa tuhod ng rider. So if you check it, yan o. Papasok. Kasi kung eto, diniretso dito, nakaganon yung rider. So at least ganyan, slim siya dito. Yan. Goods na siya. Alright, so andito na tayo ulit sa shop, no? Kasi continue tayo trabaho doon sa big block engine natin, sa twin pipe. Kahapon, tinespit namin, kinabit namin yung tambucho na temporary, tangke, and kung ano-ano pa. Kaso, wala tayo yung video footage noon kasi nag-corrupt yung file. So, eto ngayon, andito na ulit tayo. Pakita ko sa inyo yung motor mismo, ano. Ito na siya. So ayan na. May tangke na. May tambucho na. Temporary pa lang yan, hindi pa kay OU. Pero all goods na. Gagawin namin today is magkakabit kami ng fuel lines para kasi na lang yung kulang. Sa rear hubs naman, kailangan niya ng aftermarket na hub, which is kailangan pa CNC. Kasi if you notice, kailangan ng hubs na mas malapad para mag-align doon sa chain. So, sinukat ko na, baka bukas magpagawa ako. So, as of now, ito siya. So eto ngayon, magsusukat kami ng fuel lines para makat nila Bang George na Pinoy. Para mag-routing kami basically ng fuel lines. So eto siya dito. Tapos pasok dito sa ilalim. Namin ng 180 degrees kasi ito supposed to be plano namin. Yan, 150 ata to. Kaso dito siya nakatutok sa cylinder head. Pag ganon, so mas okay na lang to, at least sasabay na siya dito sa isang hose papasok dito.
ito, nag-cutting kami ng cardboard para ma-mock up namin yung custom radiator. So, initially, iniisip ko dito siya ilagay. Pero, upon checking, pag dito siya inilagay, kailangan pa siya liitan kasi tatama pag turn. So, negative na tayo dito. Next option natin, dito naman sa ilalim. Ganun. Feeling ko mas okay tong dito, tapos mas malinis tingnan. Tapos pwede pakapalan yung radiator para mas maraming tubig. So, punta tayo in the coming days kay BRD. Paggawa tayo doon ng custom radiator para dito. Dito natin ikabit. Tapos ngayon, hanapan natin ang location tong external water pump. Ang dalawa lang naman yung option natin, either dito ilagay or dito. Pero kung dito, sobrang bulky na. So dito na lang tayo sa baba. Ganito plano ko. Yan. Cutting tayo ng hose, test fit natin. So eto, nakabit na naman yung water pump. Dito na siya. Waiting na lang makagawa ng radiator. Tapos ngayon, mag-bleeding na tayo sa front brakes. Nakabit ko na rin yung reservoir. Okay na. So, after neto, waiting na lang tayo sa radiator para masunod natin yung mga radiator hoses. Ito yung isa dito, padaanin natin, papasok dito. Ito sa kabilang side. And then, wiring na lang. After this, wiring na lang. May harness na naka-ready. Yung mga ends na lang yung gagawin na tama yung socket, tulad nito, TPS, kung ano-ano pa. And then after that, papuntahin na natin dito si Mike para ma-tune na lahat ng mga motor natin. So ito, fuel regulator na namin. Fuel filter. Tapos nagkabit na ako in advance na T-joint para if ever kailangan ni Mike mag-dual injector, ready naman yung throttle body natin. May secondary port naman siya. May injector na ngayon sa ilalim. Pwede dito. From here, diretso na. Supply. From here, supply sa secondary injector. So all goods na yan. Kakat na lang yung dito, papunta sa supply, tapos okay na. Alright, so today pupunta tayo sa factory ng nagagawa ng custom CNC hub. So, papa-CNC hub tayo sa big block engine natin kasi kailangan ng mas malapad, di ba?